Sa pagtatapos ng kampanya ng Minnesota Timberwolves ngayong season, balikan natin ang kanilang naging journey. Saan papunta ang kanilang team ngayon? Anong susunod nilang plano? Malay ko sa kanila pero pag-usapan natin yan. Let's go! Nagtapos ang regular season ng Timberwolves sa 49-33 win-loss record at pang-anim yan sa malalim na Western Conference. Pero sa kabila niyan at ng pagiging underdog ay nagawa nilang talunin ang Los Angeles Lakers sa unang round ng playoffs in just 5 games. At sinundan ito ng panalo kontra sa Golden State Warriors na nagtulak sa kanila sa ikalawang sunod na Western Conference Finals. At nahilande para baba-trip ang mga LeBron and Curry fans sa kanila. Gayunpaman, muling nabigo ang kupunan laban sa Oklahoma City Thunder na natalo sila sa 5 laro. Ang tanong ay kung naging better team ba sila after Karl Anthony Towns trade? Hindi. Humina nga ba sila? Hindi din, dahil pareho lang naman last year na conference finals ang kanilang huling hantungan. At para sa next season, may problema na din ang team pagdating sa salary cap, especially sa second apron. Kaya kailangan nilang maging maingat sa kanilang mga galaw this offseason. Sila Julius Randle at Naz Reid ay may player option para sa susunod na taon, habang si Nickeil Alexander-Walker ay unrestricted free agent, so may possibilities na mawala ang mga players na yan. Muntik pa ako mabulol doon, pero may mga balita na may interest ang team sa pagkuha kay Kevin Durant para ipares kay Anthony Edwards. In fact, sinubukan nilang makipag-trade sa Suns noong mid-season pero hindi nga natuloy dahil sa salary cap issues. At hanggang ngayon, nananatili ang kanilang interest kay KD. Si Durant ay malapit na mag-37 years old at maging siya ay bukas daw sa posibilidad na sumali sa Timberwolves. As usual, At sa tanong kung anong kanilang dapat i-improve, well, kilala naman ang Timberwolves sa pagiging elite defender team pero inconsistent sa half-court offense. Kaya sa tingin ko, kailangan nila magdagdag ng isang playmaking scorer na pwedeng tumulong kay Edwards sa mga late-game executions. And speaking of Edwards, kailangan mas i-improve niya pa ang kanyang decision-making, shot selection at off-ball activity para hindi siya nawawala pag hindi niya hawak ang bola. Pagdating naman kay Julius Randle, kailangan pagdesisyonan ng team kung siya na ba ang magiging long-term second option nila for the future. O gagamitin nila itong trade piece para sa alam nilang mas magdadala sa kanila sa finals. Nagkaroon din ng breakout year si Naz Reid at isa siya sa mga kailangan nilang ma-retain dahil madaming teams ang may mga interest sa kanya at hindi malayo na magka-interest din si Naz Reid lalo na kung bibigyan siya ng starting role ng ibang team. Maliban pa sa mga ito, ilang pa sa mga kailangang ayusin ng team ay ang kakulangan ng depth sa kanilang bench, inconsistent 3-point shooting, kakulangan ng backup point guard, cap and contract management, at coaching flexibility. Pero kung ikaw ang tatanungin, ano-ano pa ang kanilang mga naging problema at ano ang mga dapat i-adjust para sa malinaw na chance na makatungtong sa NBA Finals at makakuha na din ng napakailap na NBA Championship? Comment mo naman dyan sa baba and don't forget to follow and share. Stay clutch! Peace!